Uy, kamusta kayo? Happy New Year and Happy 2024 po sa ating lahat. Ako si Danny Louie. Welcome sa DL Home Studio. Pero bago natin umpisahan itong video, ay meron lamang akong lilinawin. Hindi po ako endorser ng mga babanggitin ko na brand or specific na lugar o anuman. At wala rin akong promote na tao, either brand o anuman yan. Nais ko lamang magbahagi ng may kalayaan patungkol sa karanasan ko bilang isang musikero. Alright, let's go! So ang topic natin ay syempre, ano ba ang dahilan bakit ako bumili ng bagong acoustic guitar? Taong 2016, nung huli akong bumili ng acoustic guitar, nabili ko ito sa napaka-affordable lang naman na halaga. At sa pagkakaalala ko, nabili ko ito sa second floor ng Mana Mall, sa isang stall ng isang musical instrument shop. Shoutout muna kay Sir Deleo Hidalgo kung napapanood man niya ang video na ito. Ituloy natin ang kwento. Hindi ko na maalala kung anong petsa ko ito nabili. Ang alam ko lang, pagkatapos ng Sunday service namin, kung saan ako tumutugtog dati, ay dumiretso agad ako dito sa Mana Mall para tumingin ng gitara. Ang masasabi ko lang sa gitarang to napaka-solid din ng kanyang tunog, even though wala siyang pick-up. Basta nung nakita kong nakadisplay lang siya dun sa stall na yon, binili ko na agad eh. Madami din kaming naging history ng gitarang ito. Dinadala ko nga din to dati sa trabaho. At kung personalized album ang pag-uusapan, una kong ginamit ang gitarang ito sa aking kauna-unahang online EP o extended play na naglalaman ng 7 kanta. At ito'y pinamagatang Kaskasero sa taon din na 2016. Bukod sa Kaskasero EP, ay nagamit ko din ang gitarang ito sa ilang mga naging original compositions ko na included sa ilang mga naging online album ko o personalized album ko. Muli ko na naman ginamit ang gitara na ito para sa aking ikalawang EP na pinamagatang At The Lounge na naglalaman ng 8 kanta sa taon na 2019. At ang huling beses kong ginamit ang gitarang ito ay sa aking self-titled album sa taon naman na 2022 na naglalaman ng 12 kanta. Nagamit din ang gitarang ito sa mga B-sides or singles ng mga kaibigan kong artist na ako din ang nag-produce at nag-areglo. Na-expose din ang gitarang ito sa mga simpleng jamming lang, sa pangangaroling, kotang-kota nga rin ito sa mga naging music videos at covers ko. At syempre, sa maniwala at sa hindi, kasama kong na-feature on national TV noong 2017 ang gitarang ito. Huling exposure ng gitara na ito ay noong last year lang, 2023, para gumawa ng cover video kasama ni Maki Miranda bilang audition piece sana sa papasukin naming bar at umaasang makuha kami at magkaroon ng regular na gig. Nagawa naman namin ang mga covers. Yun nga lang ay mukhang hindi na mapagkasundo ang mga schedule namin pagkatapos hanggang sa nagkanda busy na. Kung kaya naman ay sinantabi na muna namin. Sa ngayon, ang gitarang ito ay nasa pangangalaga muna ni Maki Miranda at kukunin ko na lamang kung kailan ko ito gugustuhin. Alay, may plano rin akong i-customize to siguro soon. Ay nako, teka lang. Dami ko nang sinabi. Hindi ko pa pala nasasagot ang tanong kung ano ang dahilan kung bakit ako bumili ng bagong acoustic guitar. Well, never pa kasi akong nagkaroon ng sarili kong acoustic guitar na may pick-up. Yung bang pwede mong saksakan ng cable cord patungo dun sa mixer or sa amplifier. At dahil sa nagre-recording ako ng music, not only for vocals, but also sa instrumentation, since natuto akong maggitara at the age of 15, tingin ko'y mapapadali ang trabaho ko dahil pwede ko nang irekta ang gitara sa interface. Bonus na lang kung may cab sim pa or preamp papunta sa interface. The better yun, di ba? Imbis na itatapat ko pa yung gitara sa condenser mic while strumming it or plucking it para lang magrehistro ang sound wave nito doon sa recording software or DAW. So ano nga ba tong DAW o DAW? DAW stands for Digital Audio Workstation. And the main reason bakit kailangan ko ng bagong guitar, it's because I feel so inspired to reimagine some of my original songs na nirelease ko from the past years. That's why I think I need to refresh them again. Kumbaga, lumang kanta pero nasa more improved na tunog kahit nasa same arrangement pa siya. And if ever man na may bago ulit ako na composition, for sure malaking katuwang para sa akin itong gitara na to. Na kahit hindi man purely acoustic track ang kalalabasan, at least may maririnig na elements or samples from the sound of a real acoustic guitar, not the nylon guitar sound or, steel guitar sound from a MIDI controller or MIDI keys. I mean, I'm not against with MIDI keys kasi meron din naman ako nun. See? Oh, ha? Mas prefer ko lang talaga yung tunog ng totoong gitara, totoong acoustic guitar or electric guitar man yan when it comes sa recording. At kahit mas pricey or sabihin na lang natin na medyo
expensive itong gitara na nabili ko kaysa doon sa dating gitara ko na nabili ko about 7 or 8 years ago, ay hindi ko na yon inisip. Ang inisip ko na lang ay reward ko na lang to para sa sarili ko. Or sabihin na lang natin belated birthday gift for myself. Since wala naman akong natanggap na regalo or any, kind of material thing last month. Hindi, loko lang yun. Gusto ko lang talagang mag-try ng iba pang brands ng acoustic guitar. First time ko nga palang umorder online ng gitara at lubos akong nagpapasalamat sa courier na Ninja Van Philippines, isang cargo and freight company since 2014 para sa mabilis nitong pag-deliver. Ganon din kay mamang delivery rider para sa pag-iingat niya sa parcel ko. Deserve ninyo ang 5-star dito mga sir. Pinapasalamatan ko din ang SCO Guitar Philippines. At sana madami pa kayong ma-endorsong magaganda at dekalidad na musical instruments na gaya ng in-order ko. Salamat din sa Music and Sports Depot, ang online store sa Lazada kung saan ko ito pinurchase. So hanggang dito na muna guys. Thanks for watching and I'll see you guys next time. God bless you all.